Good day. Ito yung bago nating pinagawa na working area na dahil sa tulong ng mga nagtitiwala sa atin na nagpakabit sa kanilang mga sasakyan at lalong-lalo na dun sa ayaw magpabanggit na continuous na nagpapagawa sa atin. Maraming salamat sa kanya. At dahil sa kanya, ito may 4 na po tayong tauhan dito na dati magbubuti po sila. So ito na po yung mga ginawa nila. Ayan. Dahil sa tinulungan ko po silang gumawa ng ganyan, alam na po nilang gumawa. Gusto kong iano po sa inyo yung loob ng aking wet cell, kung bakit ginusto ko ang wet cell. Marami pong nagsasabi ng wet cell delikado. Kasi nga, yung wire, nilalagay lang po nila sa taas. So, tinatakloban sa baso, o kaya ano. Kaya mangyayari, yung tubig, pag halimbawa hanggang dito lang yung tubig, ang mangyayari niyan kung nag-loose connection dito, pwedeng mag-explode po yun. So, hindi po safe yun. Yung sa atin, ang design po natin ganito. Ito po yung, halimbawa, ito yung casing natin. Yan. Tapos, meron po tayong nut at saka ito yung wire natin. Tapos ito. So, nasa labas na yung ano. Nasa labas na po yung wire. So, hindi na po mababasa ng tubig yan. So, safe siya. Ganito po ang mangyari. Kaya linagyan po natin ng ganyan para kahit na mabasa siya, hindi po yung mababasa yung wire. Safe siya. Tsaka naglagay po tayo ng insulator. Yan. At saka naglagay din tayo ng ilaw po rito para kahit gabi, ano po siya, nakikita po yung bubbles. Kaya nagustuhan ko naman po ng wet cell dahil ang dry cell po kasi every 6 months o 1 year kailangan mong baklasin o kaya higpitan. So kailangan mong puntahan sa malayong lugar kung saan man nakabit. So hindi po natin kaya po yun. Kasi wala po pa yung mga manpower na marami. Pero pangarap ko, yung mga standby dyan, dahil sa dami ng mahirap maghanap ng trabaho, kaya gumagawa po ako ng paraan na sana dumami ang aking mga tao rito. Ito po, kaya mabalik po tayo. Ito po yung rubber. Ang dry cell po, merong nawawala po rito na espasyo ng plate. Kasi kung halimbawa 4x8 po yan, tapos linagyan natin ng rubber na half inch, bawat mawawala po ng half inch. So kung halimbawa 4x8, 3.5 by 7 1/2 ang mangyayari po nun. Ang gumagawa ng hydrogen gas o kaya oxygen, HHO gas. Ito po yung atin, lahat po ng ng space o espasyo gagawa po ng HHO gas. So walang masayang na plate. So gumagawa po lahat yan. Tsaka pag nag-drain po kayo, makikita nyo, wala pong maiiwan po dito na dumi. Kasi wala pong rubber. Katulad po nito, makikita nyo, 3 months pa lang po yan na nagamit. Dahil, ano lang po yung butas niya, 4 lang po yan. Hindi lahat yung dumi, may i-drain mo.
So, mag-ano po yung sa loob niya, kailangan mo talagang linisin after 6 months o 1 year, ganyan. So, iniwan po natin yan. So, gumawa po tayo ng wet cell na hindi delikado. Tsaka, ang kagandahan ng wet cell, katulad ng wala pong heatsink. Halimbawa, pag linagay ng ganito, wala yung init na lalabas. Hindi makakalabas yung init. So, sa atin, meron pong labasan ng init. Meron pong heatsink. Pag heatsink, ibig sabihin po nun, yung init po dun sa tubig na yun, magta-transfer po dito. Kasi may butas din po yan na nakalagay dito sa heatsink. Tsaka hindi po delikado na matutunaw yung heatsink dito dahil meron po tayong linagay dito na plate din. Stainless din po. So, safe siya. At kung mag-drain, halimbawang nadumihan, kung halimbawang nalagyan ng ibang tubig, maliban dun sa in-advise ko, kasi yung sa amin, kung ano sa in-advise ko, sigurado po na walang dumi na mamumuo dito. Kundi, pag yung halimbawa, i-drain nyo lang. Kung halimbawa, nagkaroon ng dumi, i-drain lang po dito, sigurado, mawawala po yung tubig na madumi. Lalo na kung lagyan nyo ng pressure ng konti rito. Bubuksan lang dito. So, yan po yung aming wet cell na yan po. Okay? Thank you po. Bali, ito po pala yung yung ating PWM tsaka relay na isasabit lang po dun sa ilalim ng At tsaka meron po tayong dine-develop ngayon. Ito, kaya may socket po yan. Hindi ko pa pwedeng ipakita. Pero ilalagay po yan dun sa may silinyador. Para pag halimbawa nagsilinyador kayo, tataas din yung production ng HHO gas para mas matipid yung fuel economy ng ating sasakyan. Okay? Yan po yung mga ginagamit kong mga heatsink para sa ating PWM. Yan po yung mga Okay? Thank you po. Subscribe po kayo para sa susunod kong video, updated po kayo. Maraming salamat.